This morning, our speaker mga kapatid, matagal ko nang kilala, single pa ako. Okay? Kilala ko na siya, nag-work siya, at nabutan ko yung work niya sa banga. Hindi pa gano'n yung building niya, yung parang ni Papa siguro yun, ano ba yung tip niya. At pumupunta kami before, may youth camp din siya. Parang youth fellowship lang, napunta kami doon, na-join kami. And ito siya, naging sandali lang, nagkaroon ng Bible Institute ako nung una, hindi pa ganito ang building, open pa. Girequest ko siya na magturo ng subject sa ating Bible Institute, and thank the Lord na pumayag siya. Matagal na, mga early 2007, 2008, or 2009. Okay, mga estudyante pa, asawa ni Pastor Lando at that time. Kaya malapit ito sa puso ng inyong pastor, ng ating speaker this morning. Kasi matagal na kami magkaibigan, it's happened pa, taga-Bukid doon pala ito, kababayan ko. Okay, at dito na kami nagkakilala. I'm happy for this man. Salamat sa Panginoon until now, ginagamit pa rin siya sa ministry. Nauna ito siya sa akin, at salamat sa kanyang commitment, dedication sa ministry. And salamat na every time mag-request ako sa kanya pag walang ibang conflict, salamat tinatanggap niya ang ating invitation. So this morning, salamat sa ating ating bisita, ating kaibigan, the pastor of Northside Baptist Church, Barangay Reyes, Banga. Ating pong i-welcome sa ating pulpit, Pastor Eliezer Solomon. Pastor Nonoy, God bless. Thank you and cherish us this morning with the word of God. Happy Paris. Okay, salamat. Mayang aga sa tanan. So sa liwan, nagpasalamat ko sa privilege to stand behind this pulpit. Pastor Leonard, salamat sa invitation. So, dugay na kami nag-iila. Ang bayaw na sa una, dito na sa mga naman na pastor. Si Pastor Naglangit. So, diri mo nakita. Salamat sa pribileo this morning, mahirap po ninyong speaker. Amen? So, happy Father's Day para sa tanan ng mga tatay na ito. Karoon aga, hindi pa maglangan, let's open our Bibles in the book of Ephesians. Ephesians chapter 5. Magbasa pa rin ang versikulo dahil kung ito no? Ang explanation natin ay mag-extend para sa pamilya, sa magkarataan. So, in Ephesians chapter 5, verse number, kasama na po nire sa verse number 26, verse 25. Okay, alam na? So, kasama na po, let's all stand as we give reverence for the reading of God's word. Verse 25, I will read this passage and just follow me with your eyes. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and the two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Verse number 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Okay, let's pray. Our loving Heavenly Father, we come to your presence this morning. We thank you for the privilege na nag-impart ako sa Father's Day Sunday. During the napit under the leadership of Pastor Leonard. Lord, we pray that you continue to bless, especially sa mga fathers na niadri, mga kabataan, asawa. And we are praying to God that your words will find a place in the heart
each one na mahimo kini nga blessing Ginoo sa matag usa. And I pray that you will cleanse our hearts and minds from all sins and unrighteousness, cover us with your precious blood, so that nothing will hinder us as we come upon the throne of thy grace. Nothing will hinder us as we receive spiritual blessings from your words. Lord, I pray that you will give me heavenly wisdom as I preach. I need the filling of the Holy Spirit because I know without your help, I can do nothing. Lord, we pray that you will make this time beneficial sa matag usa sa amon. Kagyod ang mga panalangin, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Salamat. Galing ako sa paglingkod, no? So, kamalo ko nga, there is no perfect father. Wala'y perfectong amahan. We are all sinners, only saved by grace. Amen? Pero as a father, pwede natin ma-improve to become a godly father, better father sa atong pamilya. So, when you study the scriptures, you will find that God's put primary responsibilities sa mga lalaki o sa mga tatay in order to have a godly biblical family. No? Kuwan gini sa mga tatay, sa mga lalaki. No? Amo na nga pag-una-una ta, amo na kabangdanan nga ang mga bana o ang mga tatay, ara siya na idalong sa under-silver attack in our society, no? Nakita nato na sa mga lalaki, grabe ang ginatawag na silver attack or temptations. We are aware nga ang mga lalaki o mga tatay going through all kinds of the pressures in our society. Men or father have tremendous job pressure today because of our economic crisis. No? Ang economic crisis, ang economy nato very tight, lisod kayo. Damo sa mga tatay, mga head of the family, nga na-pressure, no? To provide for those iyang higugma na iyang pamilya. And also, men, or ang father, nag-atubang siya sa tremendous temptations in our society today. Ano nga mga temptation? There is temptation of pornography, temptation of alcohol, temptation of different kinds of vices. Amo ni ang ginatubang sa mga tatay naton kung wala ka wala pa ka nag-intindi sa kaluwasan. So, mga temptations around the corner na gusto naton ikat to make more money just to provide for the needs of our family. So, all these pressures and many more are against father or men today. So, lisod kaayo. Amo na nga karon, gusto ko mag-istorya sa atong mga tatay, mga lalaki na maging tatay man sa sunod ng mga adlaw. Amen? About the role of a man or a father in the family. So, gusto ko mag-istorya primarily sa mga lalaki kag sa mga tatay. Kaya nga naman, aware mo kita sa kamatuoran na may mga single parents direct. May mga single parents, wala na sa bana. So, I don't want to discourage you. Kaya wala ka sa bana dire, wala tatay ang imo nga mga kabataan. Pero hindi ko gusto ma-disappointed ka because kung mag-try kita to bring up a family as a single family household, I believe God is going to help you in a special way. Right? So, wala namang kabana subok. Ang Ginoo magbulig sa imo. Kaya nga Ginoo sa Bible sa Psalm 68 verse 5, sa scripture, nagsulti diri, a father of the fatherless, a judge of the widows is God in His holy habitation. So, bisan wala na ka sa partner ka, pero ara ang Diyos, no? And ini nga verse nagahanggang sa ato that God is going to help you. So, bisan ikaw lang isa, don't lose hope. Na ako'y pastor, na ako'y igagaw. Mga babae sila tanan. 5,000. Ang ilan na papasoon na pulis dito sa Palacocan. Super pulis. Pero napatay siya. Wala pa siya nag-retire. Napatay kay pungod siguro sa
pero ginulikan sila sa Ginoo. Ang nanay nila nagka-eskwela, sila pala nakagraduate. Puros mga karong puros na doktor sa DepEd, supervisor, mga principal, lima sila. Ang nanay naman pala ko. Kaya nga man, God is going to help you in a special way. So don't be discouraged. So, ang mapinsinti rin. Pero ang pinaka-namin rin, God's ideal for the family is that there be a man and a woman, husband and wife, father and mother. Nakuha niya po namin pinsinti? So, dili, may mga verses of scripture na directed toward the husband and wife relationship. But I believe these verses can extend what I'm going to say beyond the responsibility or relationship to the interrelationship to a man, father, and his family. Kung ano ang gisulti about husband's responsibilities to his wife can also be said sa mga husband o mga father responsibility to his children. So, amo na yung atong tanawang karon. So, i-share na ito rin yung mga responsibilities of a godly man, a godly father sa karon nga aga. So, the title of our message is The Role of a Godly Father. Or itawag nato ni Godly Fatherhood. Sa itong time, hindi sa Godly Fatherhood, Diyos nun na pagkaamahan. So, we need Father who is godly. Amo ginang pinaka-importante. Amen? So, what is the role of a godly father? Una, amo ginang role ni mo mga motor, tatay. Love your family. Love your family. So, kasi ka, why ko nagkanto sa church para hanggalan na higugmaon ako ang akong pamilya. No? Pero, we know nga ako higugmaon ang akong pamilya. And I'm sure na tanan nga tatay, you love your family. Amen? Ginahigugman niyo ang inyong pamilya. But I'm going to talk to you about what is really involved in loving your family. So, damo mga illustration ginhatag rin sa atong ibasa, Ephesians chapter 5, no? Nga nagsulti rin nga ang lalaki o ang tatay kinahanglan higugmaon niya ang iyang pamilya. 3 times in these verses from verse 25 sa chapter 5, nagasulti rin in verse 25, husband, love your wives. Then in verse 28, it says, so ought men to love their wives as their own bodies. And then in verse 33 says, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. Then he illustrates niya in what, no? In verse number 25, it says, husband, love your wives even as Christ also loved the church. Ano ang magpaintindi mga father? Ang magpaintindi rin ang mga tatay, kinahanglan higugmaon ninyo ang inyong pamilya katulad sa paghigugma ni Jesus Christ ang iya iglesia. Sa iya iglesia. Ang pamangkot rin, how did Jesus love the church? Paano niya higugma ang iya iglesia? No? The love of Jesus for His church was selfless. Hindi ang selfless, sacrificial. Kailan ang mga testimony, salamat sa sakripisyo sa ila tatay. Bisan ano kalisod, init kagulan, aning kamot, para ang mga kabataan, eskwela. Di ba? Kinanglan na sacrificial love. And Jesus loved the church. He loved sinners. That is why Jesus Christ, He gave His life dito sa cross Calvary. Tungkol kay higugma niya kita. Amen? Ang mission niya na magkaridere sa kalibutan is to die, to pay the price of our sins. Sa niya nagindakop siya, He can command angels from heaven. Nga dapuso na nagdakop sa iya. He can command fire from heaven to consume His enemies. Pero wala niya na ihimo, kaya kung dili sa mga taywa, tayo kaluwasan. Amen? Gisakripisyo niya ang iya kinabuhi. He was willing to sacrifice His very life on the cross of Calvary. So, that's how much He loves us. Amo na nga, bisan unsa, kaka makasasala, bisan mo ingon ka, basig di na ko batunong sa Ginoo, tungkol sa atong sala. His arms is always widely open to receive us. Siling na Apostle Paul, natingalan yun siya sa grasya sa Diyos.
Kasi niya, giluwas ko, gibago ang akong kinabuhi, even I am the chief of all sinners. Bisan ikaw pa ang hari sa tanan na makasasala, kumuduol ka ni Kristo tungkol sa iyang grasya, siya magdadawat mo. Amen? It is a sacrificial kind of love. Anong potential dito? It is not trying to buy love of your family by giving them things. Hindi lang maghatag mga butang. Hindi ni bantering with them for your love. Nga, magsulti ka, if you do this, I will love you. That's conditional love. It's conditional love. I will love you if, but it is a sacrificial love. Agol paintindi ang gugma mga igsuon aksyon. It's a verb. Love is not just something you feel, but love is something you do. Love is decision. Agol paintindi rin, agape love. It's your decision to love. Bisan ka ng tawhan na dili makabalos di mo. Nabalin nyo? Nag-agape love ba? Nga imo sa iyong maon even without expecting of any return. Kaya mo ibang ka nga, kung maon na ka, o imo ni Ginoon. That is why as a father, we decide to love our children. That's our decision. It is a conscious decision, a sacrificial love. Damo sa mga lalaki o mga tatay na sabihin, sa'yo pa ka itong muna-muna. No? Because a lot of men have the idea na to be a real man or leader in the family means that you have to be a dictator or tyrant. So tayo, fire silk slippers! Huwag kayo, dictator kayo. Amen? Certainly, do all this for me. But when you study the Bible, you find that God commands them to love their families like Jesus loved the church. It is a sacrificing, a giving kind of love. Amen? Hindi lang ang Bible nagsulti nga ang tatay dumaon niya pamilya like Jesus loved the church. But in verse 28 it says, to love as you love your own bodies. Now kita ng mga lalaki, we love our bodies. Diba? We take care to see that the body is fed. We take care to see that the body is clothed. And no man in his right mind. Kung saan itong imong una-una, nga imong sumbago ng imong kaugalingon. So siyempre, the father, the man is to love the members of his family as he loves his own body. He is to nourish it. He is to cherish it. Ako ni siya, no? Kinanglan i-take care natin. And that's the way God wants us to love our family. Amen ba? So ako ng illustration rin, no? Na makita natin how to love the family. In 1 Peter chapter 3 verse 7, kung tanaw ni Mudra, the Bible says, likewise, ye husbands or father, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not what? Hindered. So, paano natin, no? Ang pagpinsin rin, paano natin na ma-apply how a father is to love his family? Number one, there must be itawag comprehension on the part of the father. Anong comprehension? Pag-intindi ba? It means na ang father is to do his best to know or understand the members of his family. Because every member in our family is distinct. Ano ni siya? About pretending every child is different. Every single person in the family requires special observation and special care. Makita na ako sa akong mga kabataan, tatlo akong kabataan. Oh, they have the same parents, the same upbringing, pero tingala ka, totally different. Isa sa akong mga utod, ano kami mag-utod? We have the same upbringing, but we are different.
So if you have dozen children, may ari ka 12 mo bata, 12 mo nga bata, then you have a dozen difficult personalities. So we need to comprehend. No? Kinahanglan intindihin naton ang tagsa-tagsa nila ka kinaiya. And that's amazing thing. Nagkalain-lain. They have the same father, the same mother, pero matingala ka, lain-lain. So that is why we need to study, no? Sa atong mga kabataan, lalaki o babae, and learn to dwell with them according to our knowledge. Amen? Kung isa, may arak bata din mo nga bisan ano mo ka-aking, ka-kastigo, wala kitindi. Arak na. May arak na bataan na kitanaw mo pa lang, kurahap na. So we need to know. Kinahanglan ang comprehension rin. Amen? Because they are all different. We need to know how to positively relate to the members of your family. That's number one. Comprehension. Ikaduha, giving honor. Ang open courtesy, courtesy. Treat every member of your family with courtesy. As a father and a husband, we are to treat our family members with courtesy. And it's amazing sometimes to see na kung kisa kung may mga bisita kita sa aton paninalay na nag-actor sa aton, we treated more courtesy and politeness than the members of the family. Grabe na ato na pag-adigit, pero pag wala na dra sa imong pamilya, gama ka to! Gamay ng sipya. Gamay na niyo? Ako na makatilingala. I-treat na ito ng iba, maayo, kontra sa members of our home. Mga tatay, it is a responsibility to love our family. So, kinahanglan may aral na tawag ang courtesy. Amen? It is a sacrificial love. And also, not only courtesy, giving honor. And also, it says as being heirs together of the grace of life. There is to be this sense of grace in the family. We know that we have no perfect children. From time to time, they fail. From time to time, ma-disappoint kanila. Pero we need to learn to forgive. Amen? Hatag ang grasya, igrasyahan nga rin ang makasasala. So usahay ang kabataan nato ng mga pamagitan. Pero ipakita ang grasya. Pwedeng disiplinaho with grace. Amen? Kaya nga man, maintindihan nato nga ang Diyos nagbutak sa aton and we are to stand by one another. Ano man matabo, we are to comprehend the truth that every member of the family is vitally important. And it deserves to be loved, deserves to nurture, and deserves na ato na timanon for an honor. Mga tatay, love your families. Ano to? The role of a godly father or godly fatherhood. Pagkaamahan, love your family. Number 2, lead your family. Lead your family. Ang tatay tinunta ang spiritual leader sa family. Kaya kung ang tatay madala dira sa Ginoo kalabanan, madala ni tinunta ang pamilya. Mga kabataan. Kaya naman ikaw ang mag-set, no, some pace in your family as a father. So ano ang involved sa tatay being the leader of his family? Ang leadership, nagsakay din siya sa other ships. Ano na yung ships? One of the ships, number 1, is Lordship. Dalawa sa chapter 5 verse 20, no? And 22. Chapter 5 verse 20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So, both of these verses, nag-istorya may tungkol sa Lordship of Jesus Christ.
And this passage, para sa pamilya, is written in the context of the Lordship of Jesus Christ. So gusto na kong kapamatian nato ni Mayo. You cannot exercise authority unless you are under authority. Amen? So if a father is going to exercise leadership in his family, kinahanglan maintindihan niya ang Bible principle of the Lordship of Jesus Christ. So kung tanaw na ito, ang lalaki, ang tatay, may hardest role in the entire family city. Nga kung gusto nimo nga saliin, maging leader ka, no? Spiritually, it is your responsibility to yield yourself to the Lordship of Jesus Christ. That is why as a father, importante gito rin ang ginatawag na na-save ka na. Hindi lang nga naluwas ka. Sunod, committed. Amen? Naluwas, then committed to the way of the Lord. Amo na nga, kada tatay, kinahanglan na nakaangko na sa kaluwasan. Not only for his own sake, but also for the sake of his family. That is why every father needs to be totally dedicated to Jesus Christ as Lord of his life. Because you cannot lead your family to the Lordship of Jesus Christ unless you are under the Lordship of Jesus Christ. Amen? At ang second ship there is partnership in verse number 21. Because there in verse 21, submitting yourself one to another in the fear of God. Ano po tinitili sa partnership na isulti na ito dali? Ang family is a partnership between the husband and the wife. Amo na kung kisa it is very amazing thing na may mga lalaki na pwede ka mag-lead sa mga major corporations, mga kumpanya, maayo na sila magdala. But they cannot even run their own family. May isang comments about sa one writer na nagsulti siya, imon niya, the man is active, articulate, energetic, and really successful in his work. But he is inactive, inarticulate, lethargic, and withdrawn at home. They silently retreat behind newspapers, magazines, televisions, o ano pa na dra. May mga tao na maayos sa pagdala sa mga kumpanya, siya ang leader dito pagabot sa pamilya. Wala ka partner sa asawa. Pagabot sa balay, dito tama TV, basa kasi, kaya na. Naman ninyo? You are like the absentee father. Kaya ang absentee father, there are thousands or millions sa mga bata na wala sa tatay. Kaya sa ilang natanaw, by the age of 13, 60% of those have absentee father up to be into crime or drugs o illiteracy. Mga utod, tatay, ang marriage is partnership. Ang Diyos gusto siya ng makabataan have not only a mother but also a father who is committed to the partnership of making marriage work. It's partnership. Kaya ikatatlo, under sa legal family, hindi ginatawag na headship. Headship. Ephesians chapter 5 verse 23, it says, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and the Savior of the body. So manotice niyo mo dali, wala na sulti dali over the wife. It said the head of the wife. So it is not dictatorship. A man is not the dictator in the family. Amen? That means na kung tatay ka, you are the source of protection. You are the source of provision in your family. Ikaw ang responsible to protect and provide for your family. Amen? Kung able pa. Naka ninyo?
Ingon sa pulong sa Ginoo in 1 Timothy 5:8, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. So, pasalamat na sa mga tatay dito, may kamot din, no? Sa tanong kalisod, may kamot din, mga income para may itago ng mga paminahanglan sa iya ng mga karataan. Amen? Kaya may mga tatay dito nga ang Ginoo nagpanalangin sa inyo. You provide for your families. Kaya nagtrabaho ka mo, no? Na makakuha sa mga resources. Ang iba nakabakal sa salakyan. Ang iba, i-deprive ninyo ang inyong needed rest and relaxation para sa inyong mga kabataan. Padayon. Pero kung tira lang taman mga utod, wala gyapon. Kung hindi nato matunduan ang mga kabataan ang ituon sa pulong sa Ginoo. Kag hindi nato sa matunduan how to love the Lord Jesus Christ. So, kinahanglan nga siguro mo nato, no? As a father ng atong family, nadala nato pa sa Ginoo. Like Noah, kung magtanaw ta, siguro hindi mo i-consider si Noah na great father. Sila Abraham, mga great father to. Kaya ang makita natin sa kay Noah, na siya na nag-build sa ark. Pero kung tanaw niyo mga auto, si Noah is one of the great father. He walked with God. He witnessed to others. He shared the good news. And labaw sa tanan, he won his family. Isa na siya sa buhay na naluwas, pero sigurado his wife, his 3 children, kag 3 ka-in-laws, tanan naluwas. Taga ninyo, ang pinaka-importante, magiging mo kang successful mother kung ang whole mo family, madalanin mo sa Ginoo. That's the most important thing. You are the head of your family. That means you are the source of protection. Amen? That is why never allow anything to come into your home that would entice your family. Na maghahimok sang sala and fill them with the wrong kinds of things. To protect your family, set a right example. Amen? Never underestimate the power of your influence. Kaya ginatanaw na nila. Sila, nangutang ka, nangutang. May nanukot. Magambal ang bata nga may nanukot ko sa kwa, hambal mo, hambal na dito, wala kang resulo. You are not setting a right example. Kaya naman ba, nangawat sa mangga, bata, nangawat sa mangga, dakman man sa kaniya. Ikaw ba, hindi na imong mangga, nangawat ka dira, so kita ka sa imong papa. Asa na imong papa? Imong sa bata, naasabi ka sa nga. Sila duha kalit nangawat. Kaya nga ba, hindi mayong example. Protect your family from wrong influences. Amen? By setting a right example, kung gusto ka nagili mo bisyo yung bata, ay mo bisyo. Kaya talagsama na lang nga, di sa musunod. Na, makanaon hindi makumanhan, pero sa bulan palit sa dito din. Ang bata-bata, di man dahil siya gani. Nawin ninyo? Because ang influensya na to, hindi mo ma-understand. Kaya yung reward sa bagat, kuyo sa ba? Kaya ginabantayan, kung hindi dito ka gumot, dito sa ilabalay, basta magsulti, sige tanay ka. Kaya kung hinahinayan mo, di makadungog. Ang young people, na-influensyahan. Kaya sa akin, mag-istorya, may magtawag sa ako, basta! Kaya hindi niya makapag dato. Kaya nga man, ang influence na ito, grabe. Sa mga tatay, make sure, ang imong influensya maayo. Protektahin ang imong pamilya. You are the head of your family. Amen? You should never allow anything na mag-abot sa iyong pamilya that will entice your family to sin. Don't bring anything na unwholesome.
Muna nga, responsible ka kung din sila magkanto. Amen? Ang father is the head of the family also because he is the source of direction and decision for the family. Muna nga, be faithful. Kung faithful ka, have a still hand. May mga bata, nadala mo sa simbahan. Amen? Sabi na itong mga tatay na gagmay ng mga bata, may ara-abi nga naluwas na gulang na masisong kami ng mga bata, pray na lang mo anak. Because nothing is impossible with God. Pastor, lagi naman gusto na namin hindi, kayo ako mga bata, mga bala. Still, wala sa imposible sa inyo. Pero kung gusto pa na mga asawa, mga bata ka mo, may mga bata ka rin na gagmay pa, ikaw yung tatay, dahil ka dito sa kasimbahan. Amen? Kaya kung isa, hindi natin pagsinong dito sa eskwelahan, pero simbahan, okay lang. So, nasa iyo, no? Ikaw ang head of the family, so need to get a little steel in your backbone and make godly decisions for your sons and your daughters in your family. Ang tatay din, ang mga dapat ang responsibilidad. Amen? Ang mga ugangan, ang mga babae, pray sa mga tatay, sa mga banas ng mga bata. E kung isa, hindi mahina perfect. No? Hindi na pagkagami. E kung isa, pagin magsugod ang dako na anak. Problema, kaya gamay lang, magulangan, kung itong may istorya ba? May mag-asawa, kung nanay, di sa gusto nga mo itong mabana sa iyang bata. Pero kay ang mutan ng mga aliwan. So, nag-asawahin sila. Kadugayan, asigid yung yung ugangan. Pero may blessing na yung matumbana at todo sa Israel. Magpata dito sa Holy Land ba? Pagto, di na ito kabalo ng imong mama kay sabok kayo. So, bukat na sa ticket. Back and forth. Itong Manila dito sa kwan. Sa taas at parador. Pagpangling nyo sa ugangan, nakita man niya. Pagkakita niya, nga ka kayo ng bakasyon, bilay ko. So, nakita niya ba? Asukok siya. Asilang sa bata, ako na lang ubano. So, iba nila dito sa Holy Land. Pag-abot sa Holy Land, nasuroy-suroy sila dito, nakaapoy siguro, nakpa ng udangan, ng sana. Namatay siya dito ba? Dito sa Holy Land. So, ingon sa mga kainan nila dito, dili na lang nato na dito, kalubong. Ay mahal na kaayo ko ibalik pa sa Pilipinas. Ikaw sa iyong banad, takong ginamot ibalik sa Pilipinas. Bala gasto ko dako. Kung saan ka ng dako, mang yun mo, na delikado, diri ilo kong basig mabanhaw. Balik ko dyan. Sinamok dito sa ako. Nagastuhan na lang yun ako, bala, mahal. Sa mga ulangan, pray for your mga inos. Okay? Hindi mo na perfect. Pero, atong ban, sa Ginoo walay imposible. So as a father, kailangan namin kamutan. Amen? Number 1, ano to? The role of a godly father, love his family. Ikadwa, lead his family. You are the source of protection and provision. And number 3, lift your family. Verse 6:25 to 27, it says, as Christ loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. What's this? That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without what? Blemish. So makita natin rin how Christ lived the church. Mauling atong pamaagi nga i-live nato ang atong family. It means we are the one who help them grow. Nga mag-grow sila sa ilang gifts, sa mga talents. Find out nimo ano ang gifts ang imo mga kabataan sa family kag ipagamit na sa Ginoo. Amen? Gusto nimo ang imo mga kabataan. Be all that God wants them to become.
So, silipin nurture. Nurture. Ano pa? Admonish or exhortation. I-lead mo sila in the will of God. So, you must help them to become God, what God wants them to be. Kung gusto lang sila nga truck driver, sige, basta nasunod sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Kung sa man, no? Christian, na mga negosyante, kung ano ang gusto niya, buligan nato. Whatever God has planned for our sons and daughters, amo na ang aton na gusto na matamo sa ila. Just help them to grow in grace. Help them to grow in their gifts. Help them to become the people God sent them to be and fulfill the purpose for which they were created. Amo na nga hindi ka mag-guilty, mag-live, nga imo tanan para sa mga kabataan. Amen? Hindi man imo i-force sa mga butang na hindi nila gusto. The Bible says, train up a child in the ways will go when he is old. They will not depart from it. Father, being a godly father. Amen? Yung natawag na i-exercise ang imong Diyos mo na pagkamahan. Love your family, lead your family, and lead your family. As I close, gusto ko maghatag sa illustration. Nga as a father, aral sa atong dako na responsibilidad, we can break the curse of our generation. Baka ninyo? Pwede ninyo outdoor ng curse of our generation. Sa aton, ang kaliwat sa akong mga tatay, kung na sila, kung sa atong pabalanan daw tag-as lugar ba? Mga Sorhano, bakit hindi mo Sorhano? Sa atong ba daw kung sila? Oh. Puros pa nila mga nagpuk na tao ng mga palahubog. Wild anak. So daw ako na ang person generation na kanang kaliwat, daw ako na. Dawa ninyo? Pero sa ako, pag abot sa ako, tungkol kay nagkilala ko si Jesus Christ, gusto na ako kapag doon ang nakor sa akong kaliwatan. Dawa ninyo? Na gusto ko nga nagsunod sa ako, hindi din natin sunod. Hindi na kasi mo mag-stop. So, anak sila sa gitawag nga pag-trace ang family tree. Sa United States, i-trace nila. No? Si Max Jones, sa New York, sa United States, si Max Jones did not believe in God. Pero grabe ka kwartahan. Ang gitrace na kaliwatan niya, 1,026 descendants ni Max Jones. Grabe ka kwartahan na. Sa 126 descendants, 300 sa kaliwatan niya na prison. Because Max Jones had no time to serve God. 190 sa kaliwatan niya, nahimo ka prostitutes. Hindi mo prostitutes. Ang 680, alcoholics. $1 million ang kwarta, no contribution. Kaliwatan ng Max Jones. Wala panahon sa ito. Pero gitrace po nila kaliwatan ni Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards, Kristohanon, he taught his children the principles of God. Sa kaliwatan ni Jonathan Edwards, 929 ang ilalagin praise. Sabi ninyo, sa kaliwatan ni Jonathan Edwards, 430 mahimo na ministers. Mga preachers. 386 mga college professor. 75 author of good books. Kaliwatan na ni Jonathan Edwards. Alin sa iya? 12 elected in the Congress. Sa Congress. Ang isa na himo nga Vice President sa US. Kaya ang 14 mga university professors. Why? Because Jonathan Edwards nag-stand siya. Na pwede niya i-break ang
curse sa iya nga deliverance na halin sa iya ang magsunod sa iya kinahanglan nakakilala kay Jesus Christ, nakakilala kang nag-aalakan sa Diyos. Amen? Father, ara sa ato ng akong responsibilidad. You can curse, you can break the curse of your generations. Stand up, serve God, love your family, lead your family, and lift your family. Amen? Okay, let's pray. Father God in heaven, once again, we thank you so much sa time na binatag sa mo. Salamat sa iyong pulong. Salamat sa iyong reminders. Salamat sa tanang ng mga patay dito. I know, Lord, there is no perfect Father. Pero through your grace, by your help, pwede naman na-improve ang among pagkaamahan sa among pangmalay. Continue to bless sa tanang na among gusto. Kabalo ka sa ilang desire. Kabalo ka sa ilang tinguha. I'm sure, naghiguman ilang pamilya. Pero nag-aampo ako ikaw lahatag sa kaalam na kaning imo pulong na pabilin sila kasing-kasing. Igugmao nilang pamilya with a selfless, sacrificial love katulad sa pagulungan ni Jesus Christ sa ilang iglesia. And also to lead their family. To lead means to protect and to provide sa mga pangangailangan. Ilabaw sa tanan to lead their family na sabihin, magagalagpo sila Ginoo na may kahandog nila sa inyo, nagatuman sa inyong pagbubuto. Na ilang kabataan tanan magkaangkong sa kaluwasan ng iyang. Lord, continue to bless. Samtang kapadayon ko yung mga mata, nagatindog kita tanan, magatindog kita tanan, maybe somewhere in our message this morning, sa tanan mga tatay, maybe God spoke to your heart. Kagkaroon nga agad nakahambal ka, Pastor, help me pray, help me pray. I want to be a godly father. If you say that this morning when the piano plays softly or ever, pwede ka makakanto sa pabangan, magka-pray ka sa mga asawa, you need to pray for your husband. Kanto ka sa pabangan. Pray for your husband sa mga anak. Kung wala pa rin imong papa, wala pa rin imong mama, you can come to the altar and you can pray to them. Pastor, salamat sa mensahe. Salamat. Kasabihin, paagi sa pulong sa Ginoo, mahimo na ko ang akong responsibilidad para tulak sa Ginoo. Salamat. Pastor. Others, ato na batian ang challenge sa ato, it's a opportunity na kita makapalapit sa Ginoo. Di nato ni kaya, di nato ni mahimo kung wala ang muling sa Ginoo. Why don't you come? I-pray mo pamilya, ang yawa, mga utod, ang kaaway, under attack atong family. Hindi niya luyang mapustan atong family. Hindi niya luyang magamit kita sa ministry. I-attack niya atong family, mga asawa, mga anak, gusto niya malayo. Why don't you come and pray? Mga nanay, i-pray ninyo. Inyong mga bana. Kung wala yung bana rin, i-pray mo katani. Tandukot siya sa Ginoo na someday, padala mo siya dito sa simbahan. Wala imposible sa pag-ampo. Why don't you come? Iduhod sa Ginoo. Na Lord, buligi akong bana, tandukan siya, gusto mo nga ilinang ako ng pangalagan. Tani akong bana, upod kami, binong kami ng pamilya. Amen. Ikaw anak, i-pray mo imong papa. Kung wala ang imong papa, inipistuanan imong papa. This is the opportunity na iluhod mo, na tandukan sa Ginoo, makaamon sa kaluwasan. Why don't you come and pray? I-pray mo mga tatay sa simbahan. Kung magpapuon sila ang leader. Mga tatay, kita ang leader, bro. Ngayon ang pasok sa Ginoo. Gamitin ang example sa atong panimanay.
Nagkaayo ko sila nga aga. Salamat sa mensahe, ngayon mag-ipaabot sa amon. Agi si Lord Bisahidor. Nag-remind sa matang isa sa amon. Especially sa mga tatay na may mga responsibilidad kami. Bilang head of the home, our main job, Lord, is to bring our family in the knowledge of the Lord Jesus Christ. As the head of the home, it is our responsibility to provide the need of our home. We are the provider, Lord. Kaya dapat ang mga tatay may trabaho. Ang mga tatay o dapat ang provider. Dapat walay tatay, Lord, na tambay. Kundi, Lord, good provider sa mga pamilya. Thank you, Lord, sa mga tatay, bis ng budlay, pigado, nagapaningkamot amay para mag-provide ang basic needs sa pamilya. Ano mo sa tanang, Lord? Nagaya ko sa mga tatay, mag-provide ang spiritual needs sa mga pamilya. Lagi sa pagdala sa Iglesia. I pray sa lahat ng mga tatay na mon, umili sila, mag-function sila as they're supposed to be. As the head of the home. Umili sila, Lord, na mga role model, mag-set as an example sila pamilya, both in words and in actions. Kaya, Lord, muligi pa ang amon Iglesia, ang amon mga tatay, makadalaman sa filo tatay someday. Nagaya sila dugang bunga, nagaya sila desire, and help them, Lord, to love their family more. The way we love our family, Lord, the way we express na, Lord, kami gigigmaman sa Ginoo. Kaya this time, I pray sa lahat ng mga tatay, i-bless silang mga kinabuhi, i-bless silang mga buhian, i-bless silang kalawasan. At sa mga members na wala pang ilang husband rin, I pray, Lord, na tandugon mo ang ilang mga husband. Magamit ka sa somebody, makasulwingin sa ilang. Na sila, Lord, maging Christian man, kag makaupo nila ilang pamilya. Lastly, Lord, salamat sa inyong alaga, gamit sa pag-empower sa amon, pag-remind sa amon. And what a great example, Lord, ang duha ka lineage, duha ka family tree. Family tree, Lord, ni Jonathan Edwards, ni Mark Lord, na sa di nakita namon na dako na factor ang among influence. Kung ano ang among next generation, that is, Lord, kung i-trace back namon, nag-umpisa na, Lord, sa family tree. Kaya sa amon karon, I pray Ginoong Diyos na gamiton mo kami na ma-break kung ano man yung mga bandage na hindi maayo. Kaning, Lord, amon makita na may influensya ng among pamilya sa mga godly values na halin nila sa iyo. Kagaya ko sa mga tatay, hindi magluya, hindi magdaylo, hindi magtalikod sa ilang responsibilidad. Labaw sa tanan, pagdisiplina, pagtudlo, paglaygay, pagtatap sila kabataan. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Harap pa kita? Ayaw, naintindihan ka mga abiyan. Ano number 1 ba?